Uh, Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So usapang pulpolitika na naman tayo, no? So ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. So meron itong pamagat na breaking news. Yare si Villanueva at Estrada na iyak sa matinding hadol ni PBBM. So yan yung panonorin natin ngayon, para then bibigyan natin to ng reaction din, kayo na lang din bahalang humusga. So bago natin simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad na pamagat ng video ito, breaking news. Yari si Villanueva at Estrada na iyak sa matinding hatol ni PBBM. So yan yung panonorin natin, men. And then, yan nga, kayo nang bahalang humusga kasi alam naman natin na padip na talaga tong mga flood controller na to, ano? So, Viral Broadcast PH Pilipinas, like, comment, share, subscribe. Start. Ito po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Lagot na, PBBM kumilos na sa mga umano'y mga sangkot ng mga senador na pinangalanan ng Assistant Engineer na si Bryce Hernandez sa pagdinig sa Kongreso. Senator Villanueva at Senator Jinggoy Estrada ay nataranta na pagkatapos na pinangalanan ni Bryce Hernandez, Estrada at Villanueva na umano'y tumanggap ng 30% kickback mula sa proyekto under kay District Engineer Henry Alcantara. Ay inilahad ni Hernandez at Mendoza ang mga larawan ng limpak-limpak na pera para sa umano'y ibabahagi sa mga opisyal na kabilang sa tumatanggap ng porsyento. Pinakita din ang larawan ni Estrada kasama si D. Alcantara. Ibinulgar ni Mendoza ang chat messages. Grabe din yun, ano, meron din silang litrato talaga. So parang maano din talaga yung isipan ng taong bayan na magkakilala nga talaga or may connection. Though yun nga, ang explanation naman ni Senator Jinggoy dyan is parang inimbitahan niya daw lahat, di ba? So ewan ko lang kung parang ewan lang talaga, di ba? Ewan lang talaga kasi ako naman parang hindi naman ako mag-iimbita ng hindi ko talaga kilala, eh, di ba? Regardless kung magkaparehas kami ng magkaparehas kami ng line, something like that, ano ba yung basihan niya ng word na inimbitahan niya lahat? Like, iimbitahan mo lahat na kahit hindi mo kilala or hindi mo talaga totally close. Diba? So, kayo na lang bahalang humusga sa part na yan. Villanueva kay Alcantara sa isang Viber app. Humiling si Hernandez na huwag umano siyang ibalik sa Senado dahil sa kanyang inilantad. Sumabog naman sa galit si Estrada at Villanueva pagkatapos na idinawit ang kanilang pangalan. Ani Estrada ay isang malaking kasinungalingan at paghahabi ng kwento ang inilantad ni Hernandez. Dagdag pa ni Jinggoy Estrada ay hindi di umano maaring pagkatiwalaan si Bryce Hernandez dahil isa itong sindikato na opisyal. Nagsusugal at nagtatalo ng mahigit 500 million sa kasino, nagmamay-ari ng maraming Well, tama naman yun. Mahirap naman talagang pagkatiwalaan itong mga tiwali na nga, di ba? Or, may mga issues na nga. So, sobrang hirap talagang pagkatiwalaan ng mga tao na yan. Kasi knowing na baka babaliktad na naman. Like, nakikita nyo rin naman yan sa mga diskayas, 'di ba, na at first wala, malinis kami, hindi namin wala kaming kinalaman diyan, tapos ngayon nabago na naman. Ito, mga congressman, kasali sila. So parami ng parami, 'di ba? Alam niyo yung part na yon na sobrang hirap talaga nating or mahihirapan tayong i-distinguish kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo at sa hindi. So, itong si Bryce Hernandez, hindi natin pwedeng sabihin na 100% totoo siya. Hindi rin natin siya pwedeng sabihin na 100% nagsisinungaling siya. Like Senator Jinggoy Estrada, hindi din natin masasabi na malinis talaga siya. Hindi rin natin masasabi na guilty talaga siya. So, alam niyo yung ganyang part. Kaya nga, investigation na lang talaga yung pag-asa natin. Sometimes pa, FU pa yung sistema natin. So, sobrang hirap panagutin ng mga taong involved talaga dito. 'Di ba? Si BP Sara nga, lantara na nga. 'Di ba? Yung mga niya, 125 million, yung paglustay ng pera, pero wala. Sobrang ilap panagutin. Kaya nga dati yung kay FPRRD, parang tama lang yun, na doon siya dinala sa dahig. Kasi isipin nyo, kung si FPRRD dito siya nilitis or dito siya hinuli or whatsoever, di mapaparusahan yun agad pare. Diba? Di makukulong agad yun. Or siguro makukulong man pero makakalaya pa. Tingnan nyo, yan si Kibuloy. Makakalaya yan par. Diba? Do you think mabubulok si Kibuloy dyan sa kulungan? Makakalaya yan kasi nandito lang yan sa Pilipinas, eh. Kung ibigay nila sa Amerika yan, baka doon na mabulok yan.
Pero since nandito si Kibuloy sa Pilipinas, may possibility na makalaya yan if ever maupo si BP Sara as a president soon. Wag naman sana. 'Di ba? So, alam niyo yung ganyang part. So sad lang din. Mahaling sasakyan na hindi niya maaaring mabili bilang isang government employee lamang. Katulad din siya, di umano, ng mag-asawang Sara at Curly Vizcaya na naging biglang yaman dahil di umano sa pera ng bayan. Pinasinungalingan naman ni Villanueva ang pagkadawit ng kanyang pangalan kay D. Alcantara. Aniya ay inililihis ang nang totoong mga salari ng isyo upang hindi mahuli ang totoong Dracula aniya na nagpapasimula at nagsisipsip ng dugo mula sa flood control ng bayan. Dracula, no? Si Jinggoy naman, correct me if I'm wrong, di ko kasi alam kung saan yung hometown niya. Bulacan din ba siya or whatsoever? Correct me. So, itong si Villanueva kasi, di ba, na parang grabing coincidence naman, di ba? If ever, na balwarte mo yung Bulacan, tapos yung maanumalyang mga flood control sa Bulacan pa mismo. And then may larawan pa kayo together ng kumag, di ba, na ng bulastog dyan sa sa flood control. So for me, parang ito talaga si Villanueva yung isa sa parang sobrang hirap makatakas sa sa isip ng taong bayan, especially sa galit ng taong bayan. Si Jinggoy, yan nga, hindi ko alam kung saan talaga yung hometown niya. Search natin mamaya. Na ayon sa mga netizens, ang kanyang itinutukoy di umano ay maaaring si Speaker Martin Romualdez at si Zaldico. At DPWH Engineer JP Mendoza, Chief ng DPWH Bulacan's Construction Division, ay ginagamit ang lisensya ng Sims Construction para sa mga proyekto nila. Si Mr. Mendoza, na may alias na PJ Castro Asuncion, na pinangalanan din ni Senate President Pro Tem Lacson, na kabilang sa BGC Boys, ay may kabuang 418 million na nilustay sa iba't ibang kasino at nakapag-launder ng perang mahigit 280 million pesos. Ooh. Kung nakakapagpatalo ng 10 milyon si Mr. Hernandez sa kasino, hindi na rin siguro nakapagtataka kung bakit hindi siya nalalayo sa mga diskaya pagdating sa paramihan ng koleksyon ng mga sasakyan. Nauna nang inamin ni Mr. Hernandez na siya at ang kanyang asawa na isang dating rank and file employee ng GSIS ay nagmamayari ng mga mamahalang sasakyan gaya ng Dodge Challenger, Toyota Supra at Lamborghini Urus Performante. Hindi ito karaniwang Labasan talaga ng baho, no? Actually, ito yung gusto ko yung labasan talaga sila ng baho. Diba? Sige, labasan kayo ng baho. Total, kami lang namang taong bayan makikinabang dyan eh. Diba? Kung magsisipagbagsakan kayo. Yun nga lang, sobrang hirap panagutin ng mga taong to if ever totoo na involved sila. My God. pag-aari ng isang empleyado ng gobyerno. At hindi pa dito nagtatapos ang listahan, Ginoong Pangulo. Nandun sa kanyang garahe, isang Ford Everest, Ford Territory, Toyota Corolla Cross, Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero, Honda Civic Type R Turbo, and add to this his collection of high-end motorcycles, BMW R1250GS, Yamaha T-Max, BMW C400 GT, Ducati X Diavel Nera, Honda Goldwing, Ducati Street Fighter, BMW R1300 GS, Vespa scooter, at yung kanyang asawa, meron dalawang Toyota Hilux, Aray. isang Toyota Fortuner, Kia Carnival, BMD X3, Toyota Land Cruiser, Vespa Primavera, Honda, BMW. Mga kaibigan, Ginoong Pangulo, Bryce Hernandez claims these vehicles are part of a buy and sell business run by his sibling. But why are all these vehicles registered under their names? Bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan kung sinasabi niya buy and sell business itong mga ginagawa? Pwede naman siguro mag-change ownership or change name of ownership. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Or ewan ko. Diba? So, I think naman, itong si Bryce talaga, guilty talaga siya. Diba? I think yung tinutumbok lang naman siguro ni Senator Jinggoy dito is parang hindi daw siya credible na magbanggit. Pero for me naman, credible si Bryce. Kasi pwede namang pumunta na siya sa part ng buhay niya na wala na. Need niya na talagang mandamay, 'di ba? Ilaglag din yung mga kahombre niya or yung mga kasamahan niya. Kasi, yun nga, kulong na nga siya. 'Di ba? Kahit ako naman siguro, 'di ba? Nila, gago. Gago. Magkano ba ang sahod ni Hernandez? Galit na galit. Sapat ba ang kanyang kita o ng kanyang asawa para magkaroon ng ganitong karangyaan? Mr. President, ginagamit bilang umano'y ebidensya laban sa akin ang mga larawang kuha sa iba't ibang okasyon gaya ng birthday party. Makailang beses ko man na nakaduo pang palad
si DE, District Engineer Henry Alcantara, kaya ko humarap sa kahit sino at sabihin na hindi ko siya personal na kilala. Mismo ang Pangulong Marcos, Grabe yung ganun ano, makailang beses tapos hindi kilala. Okay lang sana kung construction worker siya, 'di ba? Hindi siya DE. DE siya eh. 'Di ba? So district engineer siya. Hindi siya yung parang normal labor lang, normal construction worker lang. Na parang normal lang siguro na hindi mo makilala kasi sobrang daming construction worker. Pero knowing na DE siya. So yun nga, sobrang hirap din talaga. Sobrang hirap din talagang paniwalaan 'yan. So wala, dapat talagang gawin ni Sen Jinggoy dito. Yun nga, harapin niya talaga sa korte 'yan, 'di ba? I-prove niya talaga. Kasi for sure naman bar kung if ever kakasuhan ni Senator Jinggoy yung si Bryce or whatsoever, for sure magbabardagulan ng ebidensya 'yan. 'Di ba? Magpapang-abot yung mga ebidensya nila. So, tingnan natin. Sana kasuhan niya, ni Senator Jinggoy, Or ewan ko lang kung kakasuhan niya. nagsabi na ang mga larawan natin ng mga opisyal o public figures ay hindi sapat na batayan para patunayan at masabing talagang kilalang-kilala natin ang mga nakakasalamuhan natin. To quote President Marcos, alam naman ninyo, ini-name drop lahat. Magpapakuha lang ng picture tapos sasabihin, o tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin eh. Wow. So lahat ng 1,000 na yan, malapit na ba sa akin? Solid yun ha. Wow na wow yun. Sige, na siguro, benefit of the doubt or for the sake of argument. Totoo naman talaga yun. Na hindi talaga lahat ng may kuha sa larawan is parang may connection na talaga kayo. Pero I think nakadepende din talaga yan sa context ng picture. Like, yun nga, okay lang sana kung randomly lang nasa labas nagpapapicture. Pero yun nga, nasa birthday party kasi. So, I think di mo talaga mapipigilan yung taong bayan na isipin nila kasi nasa birthday party nga, di ba? Ano yun, parang inimbita mo na sa birthday party na parang hindi mo kilala, inimbita mo na tapos nagpapaselfie pa. Tapos hindi mo pa na-recognize, something like that. So, parang siya. Di ba? Or kayo na lang din bahalang umusga, par. Kayo na lang din bahalang umusga. Ewan. People have to be more careful at huwag sila masyadong gullible. Yan po ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Tungkol naman sinasabi niya, hinggil sa isang nagngangalang Beng Ramos na nagpakilala daw ng miyembro ng aking staff sa Senado. Malinaw na ipinakita niyang text exchanges sa kanyang cellphone na nangyari ang kanilang pag-uusap tungkol umano sa isang pagdideliver ng pera noong December 22, 2022. Mr. President, 6 na buwan pa lang ako mula nung mahalal muli sa Senado. Wala akong kinalaman or anuman partisipasyon sa budget deliberations para sa 2022 budget. Mag-iimbento ka lang. Sablay pa. Mr. President, Yeah. there is no one among my staff named Beng Ramos. Wala akong staff o consultant na Beng Ramos. Pwede niyang gamitin talaga yan. 'Di ba? As a defense. So, doon na lang sila sa korte partagulan siguro dyan. Yung naman, yung Beng Ramos or whatsoever, may possibilities din, hindi ko sinasabi na totoo ha, pero may possibilities din na parang dami lang ba or alias lang. 'Di ba? Yung ginamit. So, yeah. I think pwede din gamitin ni Bryce yun if ever. So, syempre, ito, si Sir Jinggoy, galing na siya sa mga isyung ganyan. So, I think magiging mas maingat na siya if ever totoo yung mga pinupukol sa kanya or mga pinaparatang sa kanya ni Bryce Hernandez, di ba? Magiging maingat na to. Alam nga namang kahit, di ba? So, parang kung iisipin mo rin, di ba, na parang pwede din naman, di ba, na Beng Ramos talaga, it's just alias lang or hindi mo talaga siya kilala or parang middleman, bagman or whatsoever ang gadawan. Something like that. Di din natin alam. Pwede din. Di ba? No such person has ever been employed, much less authorized, to use my name or act on my behalf. Mr. President, let me just share that even before the resumption of the third hearing of the Blue Ribbon Committee last Monday, I already received warnings from various quarters. I was told that if I continue to actively participate in the investigation on ghost flood control projects, I will become an easy target. An easy target, they say, because of accusations hurled against me in the past Easy target. relating to the PDAF issue. Mr. President,
I told these people, warning me, and as I have stated at the start of the Senate investigation into these public works anomalies, hinarap ko po sa hukuman lahat ng kasong inihain laban sa akin. Hindi lang ako sumuko ng kusa nung ako'y pinaratangan at ikinulong. Ako po'y nakipaglaban ng patas sa proseso ng batas at hustisya at naghintay ng matagal na panahon sa pagdating ng hatol sa mga kasong ito. Hindi po ako nawala. Hindi po ako nagtago. Hindi po ako tumakas o nagbintang ng mga taong walang kinalaman sa mga akusasyon laban sa akin. At great cost to my family, my freedom, and my political career, I have acquitted myself of the grave charge of plunder before the bar of justice and the legal system we are all sworn to uphold. Should that sad and dark chapter of my life be a reason for me now to do nothing? Kaya hindi ako natatakot na harapin ang isang Bryce Hernandez na lantarang sinungaling at magnanakaw. Di magharap kayo. Kasuhan. Say nothing and just keep quiet when my job as an elected senator of this country calls on me to take a stand and expose these people? No, Mr. President, I cannot and will not shirk from my sworn duty to ferret out the truth. I will not be silenced when I know I can contribute something to the task at hand. I will continue to do my best to be worthy of the support that I was generously given by the people. Cited in contempt and was issued Yung ano naman par, 'di ba, mostly especially yung mga ano na parang malapit ng mabuko, 'di ba? So yung ginagamit nila na na defend dyan is parang sinasabi nila na magiging active ba ako sa case na to kung kasali ako, miyembro ako. So parang yun yung nila, logic ang tawag dyan. So yan yung sinasabi nila. Well, may nakita akong movie, di ba? So pasensya na kayo, sometimes nagbe-base tayo sa movie kasi sometimes din naman par, yung movie is naka-based din naman siya sa true story, ano siya, yung sa Queen of the South. Ayun, panoorin nyo yan, nasa Netflix yan, Queen of the South. Doon mo makikita par na ang isang politiko involved siya sa drugs sa lugar nila. 'Di ba? So, dumating yung time na naging politician siya. Tapos under niya yung mga illegalista, and then ang ending nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Tapos, yun nga, itong si politician na involved din siya. Parang tinatakot na siya ng mga illegalista na ilalaglag ka namin. Masisira yung pangalan mo kasi politician ka, di ba? Masisira yung pangalan mo. Nakakahiya ka, politician ka, tapos sumasali ka sa mga ganitong kalakaran na supposed to be ikaw yung magbabalanse or lilinis dapat. So, parang ang naging hakbang ng politician na yun par is ang ginawa niya, inunahan niya yung mga kalaban niya. 'Di ba? Pinakita niya na against siya sa drugs, na ang totoo naman is involved siya. Parang ginamit niya yung kapangyarihan niya sa politics pa na ito yung una kong hakbang. So bago nila ako unahang atakihin, uunahan ko na sila. So ang ginawa ng politician na yun, nag-war on drugs siya. So ang ending, pinagchuchugi niya yung mga dati niyang kasamahan na mga kartel. So isipin niyo yan par, ganyang moves. So same as dito lang din. Sobrang hirap din talaga na i-distinguish natin na parang active ako sa kaso na to, yun, parang inihahain ko yung sarili ko. Kasi pwede nilang gamiting excuse na din yun sa hinaharap if ever. So yun nga, hindi naman natin sinasabi talaga na parang involved talaga sila, especially Villanueva, kasi yun nga, hindi naman talaga natin alam. Under investigation pa naman yan. Pero kung tatanungin kasi nila tayo na, do you think magiging active ako kasala? Kasi man din pa, siguro ako yung politician, di ba? Tapos involved ako sa mga ganyang bagay, uunahan ko na. Ang gagawin ko, total, nandito naman ako may hawak sa kapangyarihan. Hindi, isisave ko na yung sarili ko. Kaya ngayong iba, naglalaglagan na. Di ba? Labasan na ng fall guy. Di ba? Yung iba, nagbabanatan. Kaya nga dito, parang, di ba, nung mga nakaraan, si Senator Jinggoy, parang sinabi niya, na doon pa lang sa part na yun sobrang daming tao na nagduda sa kanya
na habang binabasa ng mga diskaya yung listahan ng mga involved na mga politician, biglang kinat ni Senator Jinggoy, di ba, si Curly Diskaya na pwede bang yung babasahin mo dyan is na lang, bigyan mo na lang kami ng kopya kasi maubos na yung oras natin, something like that, 9 na tapos hindi pa kami nakakatanong. So parang dun ba, binigyan mo ng hint, di ba? O, hindi siya hint, parang ikaw din mismo yung dahilan kung bakit yung duda ng taong bayan umaangat. Di ba? Kasi bigla mo siyang kinat tapos kalaunan or kinabukasan, correct me if I'm wrong, biglang idinawit ka, di ba, nung Bryce Hernandez na involved ka. Di ba? Kaya nga nagbiro si Marcoleta na safe ka na. So parang doon, di ba, kaya nga nagalit si Senator Jinggoy siguro doon kasi ayaw niya na isipin ng taong bayan. Di ba, na may meaning yung joke na yun. So parang ganyan ba? So parang moves mo lang din yung reason kung bakit ngayon nung sinabi ni Bryce Hernandez nagdududa yung taong bayan. Di ba? Yeah. Kaya nga yung nung sinabi nila Villanueva na do hindi naman natin talaga siya sinasabi na guilty na talaga siya or may kasalanan talaga siya. Pero kung tatanungin kasi nila tayo na do you think magiging active ako dito kung kasali ako. 'Di ba? Kasi may possibilities talaga na magiging active ka. Yun, pahawak mo na yung 'di ba? So something like that pa. 'Di ba? Kumaga may possibilities. Yeah. Commitment order to the USAA detention room. May I know the whereabouts of that Bryce Hernandez right now, Mr. President? Well, according to the newspaper accounts that I've read, I think they had our Senate President and the Speaker of the House had agreement to commit Bryce Hernandez at the PNP Custodial Center at Camp Rame. May I clarify that quite accurate answer by Senator Estrada for the information of Senator De La Rosa and the public. Yesterday, after the hearing, or during the hearings that they were conducting in the House, Speaker Martin Romualdez called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of Tama naman some yun, fear 'di ba? Kasi for his syempre life. yung That is according pinaparatangan to him. niya So nasa what I did Senate was kasi I asked the yun, parang pumapasok ka sa lungga. Mahirap yan as a witness Kaya nga dito sa bansa natin, sobrang liit lang ng mga tao talaga na merong lakas ng loob na mag-witness. Especially malalaking tao yung yung involved. Alam niyo yung tipo na isipin niyo may isang tao yung kinakatakutan niya parak or pulis kasi involved yung pulis. Tapos dun ka mismo i-detain, 'di ba, sa kung nasa naka-duty yung pulis. Isipin mo na lang yung kaba mo dun, par. 'Di ba? Isipin mo na lang yung kaba mo dun. Yun nga lang mga preso nga lang yung kasama mo. Kakabahan ka na nga dun kasi baka pagtripan ka What more na lang kaya kung yung pulis pa mismo na naka-duty dun. Same lang din dito sa Senate na parang ikukulong sa Senate. 'Di ba? So alam naman natin na may din talaga yung mga senador diyan sa Senate. 'Di ba? Alam niyo yun? So normal lang na makaramdam ng takot. Speaker what he plans because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi President. ako pumayag. Correct. So Correct. what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center and that is where he is now. He's still under the care of the OSAA. Mr. President, is there a possibility that we can commit him back here in the Senate? Of course, during he's still under custody of the Senate, and therefore Will he be jailed here, Mr. President? indirects. We had to give in to the request of the Speaker that he be not returned here as. Yeah, but Mr. President, I think as we speak, the jurisdiction of the person of Bryce Hernandez belongs to the Senate. Yes, and that's why we can call him here anytime we need him. Thank you, Mr. President. Yeah. Senator Alan Cayetano is recognized. Mr. President, on that Minority point, Leader is recognized. may I know, Sir President, will that be the new rule? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya yung magde-decide. So for example, siya ay incarcerated
under RTC. So magpapaalam tayo sa RTC kung pwede nating hiramin. So nagpaalam sila sa atin kung pwede natin nila hiramin yung witness. Kasi Insulto po talaga sa atin yun sabihin, na may sa kanya mangyayari. dito. Unang-una po, Pero ika nga nila, it's better, hindi siya, it's better late than never. Parang, wag nyong, na, maging too late na, di ba? Na baka huli na ang lahat. Kasi syempre, di mo talaga maitatanggi na Bryce Hernandez is one of the key witness talaga. Di ba? Especially naming. Kasi yung flood control na yan, yun nga, from the start pa, pinagdududahan na baka alam niyo yung large scale. So, may malaki talagang possibilities na manganib siya kahit na nasa Senate siya. Diba? Kasi mayayaman yung or mga big fish yung involved eh. Alam niyo yung ganyan. So, parang siya talaga yung tatargetin. So, in order na hindi mabulyaso yung mga involved talaga dyan, kasi yun nga, large scale nga siya, chuchugiin talaga yan. Diba? Yung mga bilyonaryo na involved dyan, gagawin talaga nila ang lahat na matsugi yan. Diba? So kahit saang lupalo pa yan, kahit nasa Senate pa yan. Kayo ba, tatanungin ko kayo, alin ba yung mas grabe yung security? Sa Senate or sa police station? Comment nga kayo sa baba, par. Quatro tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. ZTE, Pangulo pa. I remember dito, munti kaming maghablutan, if Senator Lacson remembers, with former Congressman Andaya, with our other witnesses, with Secretary Neri. Di ba, parang may PSG pa atang pumasok, whatever, no? But we were able to handle it well and come to a conclusion. My point, Mr. President, is this. What if the reverse happens now? What if we borrow a witness from the House? Papayag, is that the new rule now? Na PNP custodial na? Or makikiusap tayo pabalik sa House? Because I don't think we should change rules without doing it either in caucus as a group. But I see the wisdom, Mr. President, of your immediate action. I'm not questioning your immediate action, Mr. President. I'm just asking, moving forward, shouldn't we keep the old rule na kung sino may custody, yun ang mag-keep nung custody niya, Mr. President? Yes, and that is the decision that Tama naman. the presiding officer made last night. Indeed, you are right. He is in our custody. Now, what we did yesterday was what we call parliamentary courtesy in accepting the proposal that he be not returned here, but still under the care of the Senate. Now, in the issue of, let's say, keeping it here, or the previous tradition that the Senate may cite in contempt anyone and keep him here. We have also placed a witness to Muntinlupa, if you will recall. Yes. We also even sent somebody to the Pasay City Jail. So I don't see any reason why we kasi cannot pareha silang may this kwenta. particular fellow to the PNP Diba? custodial. Kasi yun nga, But then according again, to Cayetano, I will leave it to the na nasa sa atin yan Senate, wala namang nangyari. Pero syempre, yung kay Soto kasi, mas siguro yung tinitingnan niya, mas iba yun ngayon. Diba? Kasi dalawang senador yung binanggit eh. Tapos bukod pa dyan, alam nyo yung pwede pang maungkat niyan. Imagine niyo na lang. Diba? the decision of the body. That was my decision last night. But if there is something that is a new decision that you would want, I will throw it to the body. Mr. President, I respect your decision, and I will tell you if I don't. I have always been honest and told you what I thought, no? And I do agree that certain decisions have to be made right away by the Senate President at that point. And you do not want a constitutional crisis or ayaw natin mag-agawan ng witness sa gitna ng and perception is important. Kung nakipag-agawan po kayo o tayo kagabi, it would appear na Kaya nga. totohanan yung sinabi Pwede din, senators, pwede kaya din, pwede pinipilit din. natin dito. The problem is, meron din kasi in perception tuloy that by not having him back here, baka nga totoong ini-influensya natin. But from my point of view, from my limited point of view at this point in time, when he was here, no one was talking to him from the Senate panel. But according to Senator Marcoleta, he got information that the witness was being asked to single out Nako. senators there. So only God knows if Senator Jinggoy is the good one or the better one. So good one Only or God bad knows, one? Kaya balang umas ka par. the totality of
accusations against Brother Joel. But what do I know? I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control eh. Even President Duterte had a speech na ang problema ko, DPWH. Okay, so Never parang tinago niya magkakampi yun. naman pala sila ni President ano, Duterte nandun Joel yun sa Villanueva, Facebook, di ba? nasa Pero TikTok. yun nga yung sinasabi ko sa inyo, hindi naman porket active ka sa part na yan is hindi mo na magagawa. Di ba? Kasi may mga politician din talaga na alam niyo yung pakitang tao lang par. Doon hindi ko sinasabi na si Villanueva. Alam niyo yung ganyan barba na halimbawa, ano ba yung magandang example dyan? Mga politician. Alam naman natin, sometimes yung mga politician talaga is mga plastic or pakitang tao lang. So, hindi natin nilalahat. Diba? Sinasabi ko sa inyo, nung eleksyon, sobrang daming politician na namamalengke sa palengke. Diba? Like, dyan, sa labas ng palengke. Ngayon, may nakikita pa ba kayong mga politician, diba, na namamalengke sa palengke? Nasa na sila? Diba? Nasa mall na sila ngayon. Diba? Na sila sa buli. Hindi na sila singki. Alam niyo yan. So, hindi porket pinakitaan na yun nga, yung politician is active siya, against siya, is zero possibility na napapasukin niya rin yung kabulastugan dyan. Actually, ito yung magandang example diba? Sobrang si FPRRD. Grabe yung niya sa war on drugs. Diba? Tapos ngayon, ano yung mga isiniwalat ni Trillanes? Na meron pa silang mga love or meron silang involvement. Grabe yung scale nila. Ano nila silang Michael Young, Charlie Tan, 'di ba, na mga drug lords. So imaginein mo na lang 'yan par, 'di ba? Against siya sa drugs. Tapos meron siyang mga kakilala or mga kasamahan mismo. Ano 'yan, advisor ba 'yun? Correct me if I'm wrong. So isipin niyo na lang 'yun. 'Di ba? Isipin niyo na lang 'yun. May possibility talaga. Pa rin talaga. Kaya nga yung war on drugs ni FPRRD nung hindi pa tayo namulat, para sa atin, effective. Pero nung kalaunan, may mga nakikita tayo, naririnig tayo, na yun nga, parang ang ginagawa lang daw is tinutsugi yung mga kalaban sa negosyo. Siyempre, kung ikaw one-sided ka lang, solid DDS ka lang talaga, maniniwala kang na, oh my goodness, this war on drugs, di ba? Biglang saludo ka pa, mga addicts din kasi yan so kasalanan nila yan, di ba? Kagagawa nila yan. Pero what if yung other story totoo yun? 'Di ba? Na ang ginagawa pala nila nung war on drugs is nililinis lang nila yung mga kalaban. So, kayo na mag-isip, 'di ba? Na yun nga, di porket gumagawa siya ng war on drugs is hindi na siya pwedeng maging involved kasi pwede. Merong possibility na lilinisin niya yung kalaban sa negosyo. So, masosolo nila yung negosyo ngayon. Alam niyo yung ganyan. Di ba? So, kahit magbuong 6 years, gawin ni Villanueva yan na against siya sa mga kabulastugan sa DPWH, meron pa rin talagang 1% chance yan. Di ba? Na gagawin niya yan or totoo yan. So, something like that pa. So, yun nga. Sinasabi niya baka may ghost project pa. 2022, to be fair to our new chairman of the committee on the Blue Ribbon Committee and the Senate President, you weren't here at that time, but I'm sure you monitored it. Tinuturo naman ni Secretary Bonoan kung bakit nagkaganon yung budget at ba't suddenly lumaki na naman yung budget. No? So the point is, Mr. President, perception here matters. Tomorrow ba or the next day, we will announce, I think Malacanang has already said they will announce a independent commission. The minority has not discussed whether we will support it or not. Personally, I support it. But just like Ferdinand Marcos Sr., he always asked the opposition for one member. Kasi kahit gaano ka-independent ang members niyan, kahit anong integrity niyan, tao pa rin yan Pwedeng may agenda pa rin yung mga yan. So we will discuss in the minority. For example, kung maglalagay sila doon, do they commit? Hindi sila tatakbo for national office in 2028. Baka may integrity nga. Gagamitin naman yung commission to run in 2020. Will they sign also that wala silang conflict of interest? Because some of the credible people now being interviewed are part of conglomerates and are working for oligarchs that also have their interest, Tama. maybe not in infrastructure, but on other things. So ang point ko, Mr. President, na-disrupt yung sistema ng corruption, which is good. Pero ang Dinidistract ginagawa yung, pabalik ng mga corrupt, dinidisrupt nag-iimbestiga. din tayo
dinidisrupt So, din yung mga imbestiga. That's why siguro, yesterday, yung I'm ibig happy na sabihin ni consensus ano sa majority dito and na parang minority. ginagantihan lang sila. Well, totoo naman yun. May possibilities din naman yun na ginagantihan lang sila, no? Yun nga, actually, okay lang sana kung ano kung walang ipinakitang mga ebidensya din. Pero kaya nga meron tayong kinakandak na investigation, di ba? Para malaman talaga natin kung totoo talaga. Kaso lang, yung mga pinaparatangan din ni Bryce Hernandez is, nag-beast mode na agad. Well, I think normal lang din naman siguro na reaction yun. Di ba? Kasi syempre, siraan ka ba naman sa taong bayan? Alam naman natin na yung mga kababayan din talaga natin, sobrang tulin, di ba? Like, husga agad talaga. Di ba? So, I think i-defend nila. Pero yun nga, parang, ano lang din talaga yan. Kasi may mga connection din naman talaga. Di ba? May mga, hindi siya may mga connection. May mga ipinapakita din kasi mga, yun nga, mga picture, di ba, na may kasama kayo. So, parang ano na yan it's his word against you or something like that siguro yung mangyayari dyan. Di ba? So, kaya nga, korte. Doon sila sa korte magharap. Patunayan nila yung isa't isa. And then yun nga, isa din to sa problema talaga sa bansa natin kasi syempre kahit gaano ka pa ka-guilty kung malulusutan mo yan, 'di ba? Matansya mo, hindi ka pa rin talaga magbabayad. Kaya nga tayo dito din tao bayan, sinabi dito ni Senator Jinggoy na acquitted siya, something like that. Yan nga, dito sa bansa kasi natin sometimes, 'di ba? Kahit may kasalanan, na-acquit naman 'di ba? Diyan talaga natin masasabi na sometimes yung law talaga natin, yung batas natin is para lang sa mayayaman. So parang maintindihan mo na ba na okay, ito para yung ibig sabihin ng ang hustisya is para lang sa mayayaman kasi malulusutan nila 'Di ba? Mga mahihirap, nagnakaw lang ng mangga, kulong agad. Pero yung mga mayayaman, sobrang ganda pa ng kulungan. 'Di ba? Nakakalaya pa. So, yun nga. Tayo naman, kahit ikaw naman siguro ang iisipin mo, hindi naman ibig sabihin na acquit yung isang tao is hindi niya na talaga ginawa. 'Di ba? Hindi din natin masasabi na naging guilty yung isang tao is ginawa niya na agad. So, alam niyo yung ganyan sobrang hirap i-distinguish ng mga kabulustugan na to. Pero I think, ang isa sa dyan, kapag kamayaman ka, medyo lamang ka talaga ng konti. Alam niyo yun? 'Di ba? So, since ito na nga, nagbabardagulan sila about doon sa sa custodial din. Pero for me naman, tama lang naman yun. 'Di ba? Parang ano na lang din. Since naman sasabihin nila na gusto natin diktahan tayo, 'di ba? Diktahan tayo ng isang witness. Na lang? Sakyan nyo na lang yung witness. Sa ibang bansa naman, grabe nga yung ibang bansa kapag bigyan nila ng pagpapahalaga yung witness nila Kahit criminal pa talaga yan. Bibigyan nila yan ng pagpapahalaga as long as sobrang laki ng makukuha din nila, mabe-benefit nila. 'Di ba? Like for example, merong isang kriminal, tapos meron siyang knowledge about sa involvement kunyari ng Prime Minister, ng mga malalaking tao, makikipag-deal yung government nila sa kriminal na yun. Sige, babawasan namin yung sentensya mo, ikanta mo kung sino yung involved. 'Di ba? Dapat ganun yung gawin niyo. So sa ngayon, wag niyo munang isipin na parang anak ng tokwa, dinidiktahan tayo ng witness 'di ba? Dapat ang isipin niyo na lang muna sa ngayon, sige, sundin nyo na lang muna yung witness. 'Di ba? Total, kapag kunyari, ikinanta niya, totoo talaga, mapatunayan niya na involved yung dalawang senador. Hindi win-win na yun sa bansa natin. At least man lang, merong nasampulan. 'Di ba? Kasi kung si Bryce Hernandez lang, yung ididikdik nyo dyan, useless lang din. Yung mga politician, big politician, wala, manunungkulan pa rin. 'Di ba? So hindi mabubuko. Yung large scale hindi matitibag. So I think sa ngayon pagbigyan niyo na lang. 'Di ba? Si Bryce, kung gusto niyo talaga,
na mapanagot. So yun nga, about naman dun kay Joel Villanueva, kaya na bahalang humusga dun. Ako, di ko naman talaga hinusgahan si sa ngayon kasi syempre under investigation pa, diba? Pero yun nga, kapag makikipag-argue sila na magagawa niya ba yan, diba? Na sobrang ganda naman layunin niya. Isa na siya sa nag-hate ng flood control whatsoever. Pero may possibilities pa rin kasi. Na kahit sabihin natin na 1%, meron pa rin possibilities. Kapag hindi tayo 100% sure, di ba? So, ibig sabihin, meron siyang possibilities na pwede pa rin, di ba? Na involved sila dyan. So, ang sa atin na lang dito, abang-abang tayo, di ba? Sa dito. Pero in fairness, congratulations kay Senate President, Tito Soto. Kasi nakapasok. Di ko talaga ma-imagine kung itong impeachment na to, si Soto na, tapos yung sa impeachment na sayang yun, sayang hindi umabot si Soto doon eh. Pero anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, kayo na lang bahalang humusga. So again, Viral Broadcast PH, Filipinoizy. So like, comment, share, subscribe. Filipinoizy is L.